Kulang pa raw ang hinihinging pera ng Pangulo sa Mighty Corporation kumpara sa kung itutuloy ang kaso kaugnay sa fake tax stamps. May paglilinaw naman ng Department of Finance sa planong areglo. Saksi si Bernadette Reyes. Sabi ko, okay, give me 3 million. Billion. Sabi ko, 1 billion for basilan sa ospital. 1 billion sa Hulo. Tapos, ang naisipan kong sunod, ibig sabihin, iniisip ko talaga kayo, 1 billion yung Mary Johnston Hospital sa Tondo. Kahapon pa lang may pumuna na raw sa 3 bilyong pisong pondo kapalit sana ng pag-areglo na lang sa paggamit umano ng peking tax stamps ng Mighty Corporation. Kaya itinaas ng Pangulo ang halaga pero hindi raw ito nakasalalay sa kanya. Sabi ng mga negosyante dyan, kulang yun. Kasi ang interest. O sabi ko 5 billion siguro but depende na lang kay Paildon, Dulay pati Dominguez. Pagka pumayag sila, payag na rin ako. Pero sabi ng Grupong Action for Economic Reforms, dapat pa rin paharapin sa korte ang Mighty at pagmultahin kung mapatunayang guilty. Bad policy raw ang amnesty dahil baka pamarisan ng iba. Sa pagtaya ng grupo, baka umabot pa raw sa 15 bilyong piso ang buwis at multang makukuha sa Mighty. Pag-amin ngayon ni Finance Secretary Carlos Dominguez, baka higit pa nga sa binanggit ng Pangulo ang halagang dapat singilin. Maybe it will reach 5 billion. Maybe more. We don't know because we have not finished counting. May nilinaw rin siya at palasyo tungkol sa nabanggit ng Pangulo na areglo. I think what the President was thinking about is he would like to allocate the additional, whatever additional tax amount we collect, he wants to allocate that from the budget, from his budget to the hospital. Yung criminal case, hindi na ako compromise yun. Kano ba talaga ang liability mo? Pwede pa rin daw namang hindi makasuhan ng Mighty pero may dapat munang matiyak. If we claim, we say, okay, you owe us, I don't know, whatever amount is it, let's say 10 billion pesos and he pays it, there's no more case, right? But we have to find first the total amount. Pero mabagal daw ang pagkwenta nila dahil sa mga pagtuto ng mga abogado ng Mighty Corporation. Giit ng Mighty, hindi nila pinigilan ng Finance Department sa trabaho nito. Gusto lang daw nilang inote ng BIR na sira umano ang mga device na ginamit sa pag-scan sa tax stamps, kaya lumabas na peke. May TRO na rin ng Mighty laban sa pag-raid sa mga warehouse nito. We will even go to the Supreme Court if necessary to lift that TRO. Inaalam naman kung may kinalaman ng umano'y fake tax stamps ng Mighty sa mga binibentang ganito raw sa mga online store, kabilang ang isang pag-aari ng sikat na Chinese businessman na si Jack Ma. If you go to Alibaba.com, okay, you can see there an item to buy fake Philippine cigarette stamps. In fact, I just wrote a letter to Jack Ma to ask him to remove it from his website because that's hurting the Philippine interest. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.